Ang unang layunin ng araling ito ay differentiates the contrast between shapes and colors of different fruits or plants and flowers in one's work and in the work of others. Ang ikalawang layunin ay draws the different fruits or plants to show overlapping of shapes and the contrast of colors and shapes in one's colored drawing. Isang masaya at magandang araw para sa iyo. Welcome sa DepEd MP TV. Ako si Teacher Jennifer, ang inyong magiging gabay sa araling ito. Ang ating aralin ay tungkol sa contrast at overlap sa sining. Kaya't, ano pa ang hinihintay mo? Ihanda ang sarili, makinig ng mabuti at sundin ang aralin. Simulan na natin! Pagmasdan ang larawan. Ano ang iginuhit sa larawang ito? Magkakatulad ba ang kulay at hugis ng mga prutas? Ating pag-aaralan ang tungkol sa iba pang aspeto ng larawang ito. Paghambingin mo ang dalawang larawan. Magkaiba ba ang likhang sining ng mga ito? Paano ito magkaiba? Tama, magkaiba ang dalawang larawan. Ang larawan na ito ay iginuhit sa pamamagitan ng imahinasyon. Ang larawang ito ay nagpapakita ng pagguhit ng mga totoong tao o bagay na makikita sa kapaligiran. Bilang isang mag-aaral, alamin mo ang mga konsepto tungkol sa likhang sining. Ano ang kontrast sa isang likhang sining? Ang isang likhang sining na naglalahad ng hindi pagkakatulad sa kulay at hugis ay nakapagpapakita ng konsepto sa sining na tinatawag na kontrast. Ang larawang ito ay nagpapakita ng konseptong kontrast. Ano ang overlap sa isang likhang sining? Ang pagguhit ng isang bagay sa likod ng isa pang bagay ay nakapagpapakita ng konseptong overlap sa sining. Ang overlap ay makikita sa likhang sining na ito. Sa isang likhang sining, ay maaari nating gamitin ang kontrast sa kulay at hugis. Sa paggawa o pagguhit, ay nagagawa din natin ang overlap. Ito ang nagbibigay ng kabuuan ng isang likhang sining. Pagmasdan ang mga sumusunod na halimbawa ng mga likhang sining na nagpapakita ng overlap at contrast. Mula sa ating aralin, palagi mong tandaan, ang contrast ay makikita batay sa pagkakaiba ng hugis at kulay. Ang overlap ay pagguhit
sa likod ng isa pang guhit. Mula sa pagtatalakay na ito, sana ay naunawaan mo ang konseptong contrast at overlap. Ngayon, gawin mo ang mga nakahandang gawain. Tandaan, ang batang masipag sa paggawa ay binibigyan ng gantimpala. Malugod kitang binabati at natapos mo ang araling ito. Tayo ay magkikita sa susunod na aralin. Paalam mga bata!